Ayan po, at napakarami po na mga nangyayari na dito sa ating bansa. At nakakapangilabot na rin po kung inyong iisipin. At mamaya-maya po ay ipapanood ko sa inyo yung sinasabi po nitong professor ng UP na si Miss Ana Macalindog ba yan? Basta Miss Ana, professor po ng UP yan. At wag po kayong bibitaw muna rito dahil napaka-importante po itong ipapanood ko sa inyo. Dahil nga po sa wala na pong gusto. Wala nang gustong makipag-usap dito sa presidente ninyong bangag. Wala na pong gusto makipag-usap. Ang gusto lang niyang kausapin na ngayon, ang gusto lang makipag-usap ngayon si Lewinsky ng presidente ng yung bullshit ng Ukraine. At yan po ay nagkakasundo sila dahil parehas pa itong bangag itong dalawang to. At katunayan ay nagre-recruit na po dyan sa Pampanga nung para gagawing makipaglaban doon sa gira ng Ukraine at Russia. Sige, so, kung kayo, i-grab ninyo yan para magkamatay kayo nang walang kapararakan yung buhay ninyo. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga adik na presidente kaya hindi Lewinsky na ito. At saka itong presidente na ninyo. Pero bago po tayo mapunta dyan ay may mga kakuan na po kasi ito po pala nababasa ko sa note ko na mayroon po pala tayong mga viewers or mga subscriber na nagtatanong kung ano raw po ba ang lunas ng ano yun, hindi makaihi, yung masakit umihi, ano ngayon, UTI, yan. Dahil nakita ko po yun, mga apat na comment po yun na nakalista po na mga nagtatanong kung ano raw po ang pwedeng panggamot sa UTI. Ito po, sorry po kung medyo natagalan kasi nga hindi ko po talaga na overlook ko na po talaga. At mabuti na lang ay na-review ko yung mga note ko, yung nabasa ko, yung mga comment niyo na ganun nga. At sorry po, at ngayon ko lang po nabasa talaga ulit. At naalala yung inyong mga kinument ng tungkol po sa mga gamot-gamot na ganyan. Pero bago ko po ituturo sa inyo, napakasimple lang po ito. Bago ko po ituturo sa inyo yan, ay gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, lahat po ng sakit ay may kagalingan. Lahat po ng sakit ay may lunas. Nandito lang po sa paligid natin ang lunas na yan. Wala na, sabi ko nga po, wala na po tayong hahanapin pa. Dito sa ating Panginoon, lahat po ibinigay na niya sa atin. Ibinigay niya po sa atin yung lason, which is makukuha po natin sa puno lang ng kahoy. Lason yan, ha? Talagang daig pa ng kinagat ka ng kobra dyan. So, ibig sabihin po, lahat na po, wala na pong pinili ang ating Panginoon, lahat po ibinigay sa atin. Yun nga lang po dapat nating alam kung papaano nating iproseso yung mga gamot na yan na pinagkaloob niya sa atin. So, ganun lamang po kasimple. At lahat po yan, mga cancer na mga TB, napakasimple lang po yan eh. Sa totoo lang po, yung mga UTI na yan, actually, hindi lamang po sa lalaki at babae. Ito, lahat na, pati rin po bakla, nagkaka-UTI, lahat po tayo. Pero sabi ko nga po, napakadali lang po ng gamot dyan. Ayan. Yun po ang sinasabi ko. Kaya po sa lahat ng oras ng ating buhay, lagi natin papurihan ang ating Panginoon. Dahil lahat po wala na po tayong hahanapin pa. Lahat po ibinigay niya sa atin. At okay naman yun yung sa doktor kayo. Wala namang problema yun. Hindi po ako hindi po ako against dyan. At may mga gamot nga actually ang binibigay ang doktor. Pero
Kung inyo pong mapapansin, may UTI kayo ngayon, magpa-doktor kayo ngayon, after 2 days, after 1 week, babalik uli ang UTI ninyo. Pero ito pong ituturo ko sa inyo, pagka nagamot na po kayo dito sa UTI na ito, hindi na po kailanman babalik. Pwede rin pong bumalik kung inabuso nyo na yung inyong sarili. Ayan. Ito lang po. Makinig po mabuti. Kasi medyo marami po tayong dito eh. Marami po tayo sa totoo lang yung nanonood, nakikinig pero hindi tinatanim sa isip. Kaya pagkatapos ng itinuro, magtatanong kung ano raw. Ganun. Ganun po yan. Pero hindi ko na po uulitin ito. Hindi na po. Huwag na rin po kayo magko-comment pa kasi hindi ko na rin po sasagutin yung comment ninyo. Ito po, once and for all, ituturo ko po sa lahat po ng may mga UTI. At sabi ko napakasimple. Okay. Kuha lang po kayo ng buko. Buko. Alam niyo ng buko, yung young coconut, buko. Talupan po ninyo yung buko. Tanggalin niyo yung parang pinaka-ibabaw na green. Okay? Yung halos lalabas na yung bao ng buko. Pero wag naman masyadong manipis kasi nga baka naman mabutas yung buko. Wag niyo pong bubutasin yung buko, ha? Balatan nyo pabilog, tanggalin nyo yung balat, yung una, ayan. So, ibig sabihin, intact pa rin po, buo pa rin siya. Tinanggal nyo lang yung balat, okay. Pagkatapos nyo pong tanggalin yung balat, na kulay green, kumuha po kayo ng kaldero na mas malaki doon sa buko. Halimbawa, kung ang laki po ng buko ninyo ay kasing laki po ng ulo ng congressman na may hydrocephalus dyan sa La Union, yung si Ortiga. Kasi pagka ganyan po, ganyan kalaki na ang ulo ni congressman na yan, may hydrocephalus na po yan. So kung ganyan po kalaki yung bukong nakuha ninyo, maghanap po kayo ng kaldero na mas malaki dyan, o kaserola, mas malaki doon sa ulo ni Ortiga, no, na may hydrocephalus. At siyempre tanggalin nyo na rin po yung balbasarado niya. Ibig ko po sabihin na balbasarado niya, yung balat po tanggalin. Okay. Baka kasi nalito kayo doon. Baka nalito po kayo. Sige. Ulitin ko. Baka nalito kayo doon kasi binanggit ko itong ang laki ng ulo nitong congressman ng La Union na may hydrocephalus. Yan. Sige, erase mo na yung nauna. Okay. Baka nalito kayo eh. Okay, kuha po kayo ng buko. Balatan nyo po na halos matatanggal na halos lumabas na yung bao ng buko. Okay. Pero iwasan nyo pong masugatan, iwasan nyo pong mabutas yung buko na yon. Basta tanggalin nyo lang po yung balat. Kung depende po sa laki ng buko ninyo. Kung ang buko ninyo ay regular size, yung mas malaki doon sa buko na kaserola ang hanapin ninyo. Okay? Sige. Ilagay na dyan yung buko sa kaserola mas malaki sa kanya. Siyempre, kung mas maliit naman yung kaserola, hindi magkasya yung buko, di ba? Dapat mas malaki yung kaserola kaysa doon sa buko. Pagka nilagay nyo na po doon, lagyan nyo ng tubig, puruin nyo po hanggang doon sa kukan siya. Hanggang doon sa malulunod yung buko. Hanggang sa halos kapantay ng buko. Tubig yan. Isalang nyo po sa apoy. Gusto nyo po bang, baka magtanong na naman kayo kung saan apoy. Doon po sa apoy, kasi mayroon akong diniscuss dati tinanong pa man din kung sa rice cooker daw ba o sa Anyway, salang niyo po sa apoy, siyempre kukulo yan na nandoon po yung buko. Tansyahin niyo po kung gaano nakatagal kumukulo. Sige, pakuluan niyo lang po ng pakuluan. Pag natansyan nyo na po na pati yung buko, yung sabaw ng buko ay kumulo na rin,
hanguin nyo na po at palamigin nyo. Okay? Palamigin nyo na po na kuan. Kasi kung hindi naman mapalamig, ay hindi naman papakinabangan yun. Pagka malamig na po, butasin nyo na po yung buko at lagyan nyo ng straw. Yun pong sabaw noon na kumulo din ay yun po ang iinumin ninyo. Gawin nyo lamang po yan na 7 days. 7 days nyo pong gawin para hindi na po maulit. Okay? Yun, ganun lang po kasimple. Yun lang sabaw ng buko. Isip-sipin ninyo. Siyempre, natural, pag malamig na, hindi nyo masisip-sip yun pagka may makumukulo pa, di ba? Ganun lang po. Ngayon, magtatanong na naman kayo kung anong gagawin doon sa laman ng buko. O ay kung gusto nyo kainin ninyo, di kayo, kumuha kayo ngayon ng gatas, di lagyan nyo ng gatas o sukal, kainin nyo. Wala pong problema, pero ang importante lang po doon yung sabaw. Talaga. Yun po. So, yan, napakasimple lang po. Napakasimple. So, papuputol ako ng liig dito kapag ka hindi nagamot yung UTI ninyo. Madin ninyo ang UTI. Aray ko, sakit ng bewang ko. Aray. Di ba? Talagang tatarantaduhin kayo ng UTI na yan. Na halos lalagdatin pa kayo. Di ba? Ang sakit ng bewang nyo. Pero ang hindi nyo alam, yun lang pala ang proseso. Ang lagi nilang sinasabi, buko lang daw. Hindi nila alam yung pinapakuluan pala na kumukulo dapat yung sabaw ng buko. At yung proseso ng paggagawa, yun ang hindi nyo alam. Di ba? Ang alam lang ninyo, kuha lang kayo ng buko sa kapitbahay ninyo, inumin nyo lang yung sabaw. Hindi po ganun. At yun po ang isa na namang sana ay may natutunan na naman kayo sa akin at mabuti na lang po at nabasa ko yung mga note ko at yun pala may mga nagtatanong po pala. Marami po tayong lahat po ng sakit nandito po ang kagalingan dito sa mismong paligid natin makukuha. Sabi ko nga po lahat po eh. Pwede kayong makakuha ng lason. Lason mismo. Sa puno ng kahoy, ha? Puno ng kahoy, imaginin mo. Dagta lang ng kahoy, lason pala. Imaginin mo. Mas matindi pa yan sa kamandag ng kobra. So, lahat na po rito, ibinigay na po sa atin ng ating Panginoon. Yun lamang po kung alam po natin gawin yung proseso. Kung hindi po natin alam gawin proseso, useless. Kaya nga po nandito ako para turuan ko kayo. Mga cancer po na yan, napakasimple po yan eh. At yung mga, yung mga diabetes na yan, napakasimple. Napakasimple po. Yung mga TB na yan, napakasimple lang po. Nandito lang din po ang gamot sa atin. At lahat po ng sakit actually. At ngayon kasi, iba na kasi sa atin. Pag once na sumakit na yung tagiliran mo, antimano, ooperahin agad sa iyo yung yung sa kumakain ka? Appendix, yan. Ganun yan. Pag sumakit naman ang likod mo, bewang mo, at saka buong sistema mo, sikmura mo, ang ooperahin naman sa iyo yung gallbladder stone mo. Which is napakadali pong tunawin ang gallbladder stone. Napakadali po. Sabi ko nga po sa inyo, nandito lang po ang mga gamot lahat yan. Ay bagay, tika muna, napapasarap na yata ako. At hindi naman po ito yung linya ng pagbablog ko, kundi ang talagang tinututukan ko rito, itong mga kawatang, mga putang inang mga kongresistang ito, at mga senador ng mga kawatang ito. Tingnan nyo ngayon, si Revilla, makukulong na, si Jinggoy, makukulong na. O kung si Enrile, buhay pa, baka makulong na rin si Enrile ulit. Walang kadala-dala itong mga hayop na ito.
Wala ring katapusan yung pagnanakaw nito mga animal na ito. Ayan, makukulong na naman. Tingnan mo. Paanong hindi makulong? Hindi natuto sa nakaraan. Nagnakaw na, nakulong na, nakalaya lang dahil sa impluensya, ayun, nagnakaw ulit, ngayon makukulong ulit. Ngayon, ang sistema ngayon, itong ICI na ito, ipino-forward lang sa ombudsman yung napapa-imbestigahan din niya sila sa ombudsman. Ituturo lang din ang ombudsman, ay putang ina yung ICI kayo, ba't nandiyan pa kayo? Bullshit kayo, di paabayan nyo na sa ombudsman lahat yan. Huwag na kayong makialam, tingnan nyo ngayon. Mga kaibigan, si Singson, yung dating DPWH secretary, yung secretary ng nandyan sa ICI ngayon, nag-resign na. Paano? Anong sabi niya? Ayaw ko nang didiktahan ako. Kung ano yung totoo, yun lang. Ngayon, didiktahan, tingnan nyo, pansinin nyo ito si Bangag at saka ito si Bangag na Sandro din. Willing daw sila magpa-imbestiga sa ICI itong mga gagawin. Paano kanila nga yung ICI? Para bang sinabi mo na iimbestigahan ako ni Butod. O ay sino ba si Butod? Di ba nanay mo? O sino ba si Butod? Di ba asawa nitong Bangag? Parang ganun lang. Yan lang yun. Tapos sa lahat naman ituturo lang sa ombudsman. Ay para nandito pa. 300 million po. Ang budget niyan, ICI na yan. Yung madinin mo pirang winaldas na naman itong mga hayop na to. Buisit na itong mga ito. Hindi pa magkaandamata itong mga ito. Mabuti pa itong si Singson. Mayroong, mayroong talagang paninindigan sa sarili. Ay ang dating retired justice na yan. Na may piluka, ang bigat nga ng piluka ng gagong yan. Kaya hindi makapag-desisyon yan dahil nangangati yung piluka niya. Ay nako. So yan po, para malaman niyo, nag-resign na po si Babe Singson, yung Rogelio Singson, na dating sekretary na nandyan mismo membro ng ICI, nag-resign na dahil hindi niya kaya yung didiktahan siya nitong mga bangag na ito. Tingnan mo. Imaginin mo, sasabihin ba naman alam nyo na yung gagawin nyo kay Sandro, huwag nyong ilalagay sa alanganin yung anak ko. Sige. Aber. Tingnan mo kabuisitan ito. Kaya naman, dito kay Bangag na ito, wala nang gustong makipag-usap na presidente. Wala na po. Sa buong mundo. Lahat sa buong mundo. Nandoon na po talaga. Walang ibang nakalagay ang litrato at headline. Itong presidente ng Pilipinas. Wala nang ibang nakalagay na headline. Kundi ang Philippine President daw na higop, singhot. Ayoko na sabihin na yung kung ano pa. Yan. Wala na. Wala na rin gustong mag-invest dito sa atin. Tingnan nyo. Grabe, no? Walang ginawa kundi ang mag-tsuktsakan. Walang ibang ginawa kundi magkantitan. Katatanda nitong mga animal na ito, nagpapakantit. Okay lang sana kung mayroon pang dagta. Kaso habang kinakantit daw yan para daw nagiging kanyan para daw yung interior ng sasakyan. Parang interior ng truck. Pagkaganit-ganit. Tapos ang hilig pang magpakantit. Tapos nag-uupa ng mga kanyan. Kung sino-sino lang daw pala ang pinupulot yan. May mga staff sila dyan. Kukuha sila doon ng mga, alam nilang yung mga manginom. Ini-invite lang daw nila yan dyan para kantitin daw itong si malibog pa sa kabayo. Anyway, tama na yung mga kantit-kantit na yan. At ito na lang po ang inyong pong ang aking ipapanood sa inyo. Kasi talaga naman pong, ito po sabi ko, professor po ito ng UP Okay.
Lalagyan natin ng mic. Okay. On two things, massive corruption in government and allegations na drug dependent ang ating Pangulo at ang ilan sa kanyang mga miyembro ng pamilya. So yun yung totoo doon. So kung ikaw ba naman ang leader din ng isang bansa, magdadalawang isip ka makipag-usap sa presidente ng Pilipinas ngayon kasi baka naman hindi yan, alam mo yun, hindi mo alam kung ang pinag-uusapan nyo ngayon okay, bukas hindi. Na? Wala na, yun na nga sinasabi ko, ang problema ng gobyerno na to, even ng ilang official dyan sa AFP, wala na, or even PNP, wala na silang ibang makita na sisisihin nila kundi ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically wala naman silang pakialam Why would they do that? In the very first place, they're not stupid people. You know? Kaya hindi ko maintindihan, why do you accuse UPI and even General Pukis saying na kaya nila nagagawa ang rally dahil funded? Diyos ko Lord, lahat ng tumutulong dyan sa UPI ay volunteers. Pera nila, sa bulsa nila ang ginagamit. Yun, hindi dahil sa funded sila. Lahat ng nagbibigay dyan puro donation in kind and hindi, not even in cash. Nakita mo yung itsura nila? Po yan panoorin nyo yan. Yung mga issues po na dapat talakayin. Ito po muna ma'am, sa mata po ng international community, sa nababasa nyo po, sa maaring maging epekto po nitong ganap ngayon dito sa ating bansa. Ano na po yung take nila ma'am? Kasi ang nakikita ko po sa mga balita, parang abala sila kung paano mapalago yung ekonomiya. Dito parang abala sila paano mapaganda yung kanilang imahe o political, yung mga political agenda po nila, Prof. Oo nga, nakakalungkot no na tayo ay ang domestic problem natin sa Pilipinas ay sobrang dami. Alam naman natin yan lahat, pero yung ibang mga counterparts natin na mga bansa, lalo na dito sa Asia, ay mas busy sila na palaguin ang kanilang ekonomiya at magkaroon ng magandang pamumuhay ang kanilang mga mamamayan. Pero kung sa atin sa Pilipinas, ang makikita mo may political instability, you have like what you call allegations against the president himself na may kinalaman sa issue ng massive corruption. Andyan yung speech ni Senator Amy na nagsasabing drug-addict daw ang ating presidente, which is kapatid niya yan, panganay na kapatid. Tapos andyan din yung ekonomiya mo. Ang alam ko, hindi natin makukuha ang target natin na 5% growth even the end of the year. Ang na-report third quarter is 4.0 I think, or 4.5, but I think it's 4.0. So ang ekonomiya mo may problema, ang dami, ang foreign policy mo problematic din kasi ngayon I think alam nyo Admar at saka MJ na ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia ay sinasabi na allegedly mayroon daw operation dyan sa San Fernando Pampanga na kung saan nagkakaroon ng recruitment mga Pilipino na isasalang sa Ukraine at saka parang ang operator ata is some kind of a defense or military establishment, not necessarily probably government but maybe private from na US na nandyan. And tanong ko lang dyan, kung sinasabi nila hindi daw totoo, pero ngayon may nabasa akong report from an international, it's an international media na sinasabi nga na, may ganun nga na nangyayari. So para sa akin, parang ang tanong lang kasi dyan, ano ba talaga? Kasi alam mo, may kasabihan nga, kung walang usok, kung walang usok, walang sunog, tama ba? Kasi English yung kasabihan na yan So parang ganun ang nangyayari sa Pilipinas na sa mga nakikita ko, kasi I'm not in the country, I'm outside, so parang from afar, from a very objective na pagtingin, parang nakakalungkot. Ang Pilipinas, lalong bumabagsak. Pero ang ibang mga bansa, lalong umuunlad. Ang tanong, bakit kailangan mangyari sa Pilipinas ito? Ito yun Totoo naman yan talaga. Yan naman talaga ang totoo dyan Lang prophecy lang, ha? Chill lang tayo. Dito tayo. Mukhang hindi ka magiging easy sa tanong ko dahil nakaraan po kasi maraming nagko-question sa wisdom ng administrasyon kung bakit out of the many countries, Prof, sa buong sanlibutan, ang kinakausap ng presidente, Ukraine.
Yan na. Anong tingin, ma'am, ng international community Yan na. sa ating pong pamahalaan? Yun na nga, pero alam mo, dalawa yan. Nakakatawa siya, na nakakalungkot, na nakakairita, na nakakainis. Alam mo, para tayong nakakahiya ha, alam mo. Kasi sa dami ng pwedeng kausapin, bakit ang Ukraine pa? Nasamantalang, ang Ukraine, kung ihahalin tulad mo sa sakit, iniiwasan yan ng mga countries na, alam mo, magkaroon ka ng that serious talk with Zelensky, except for countries in Europe, like for example, UK, France, and even the United States under Trump. Nagagalit na si Trump kay Zelensky. Sinabihan na nga Zelensky, wag mo kaming gawing ATM, hindi kami takot sa'yo. Si Trump na mismo ang nagsalita, tinawag pa nga ni Trump na corrupt si Zelensky o corrupt, mataas ang corruption sa Ukraine. Yun, makikita mo yan sa mga speeches at sa mga tweet, sa nakapost ni Trump sa X. So, ngayon, parang may ketong siya na iniiwasan siya ng buong mundo. Pero, out of the blue, BBM, may phone call, tapos magni-negotiate in terms of agriculture cooperation with Ukraine and all other things. Sabi ko, wala na bang option si BBM at nauwi tayo sa Ukraine? Ano yung ibig sabihin nito? Anong pinapahiwatig ng ganitong imahe na de facto leader pa nga si Zelensky hindi siya de jure. Kasi bakit? Supposedly dapat may election na sa Ukraine at nagpalit na sila ng gobyerno at ng leader. Kaso hindi, gumagawa si Zelensky ng paraan para siya manatili sa power at sa pwesto niya. Parang nangyayari din sa Pilipinas at mangyayari yan sa Pilipinas beyond 2028. Yung mga nakaupo dyan, hindi yan bababa. Tawag nito. So parang mirror image nga tayo ng mirror image. Ang tawag kay BBM ng mga tao sa international community, to be very honest and frank, is the Zelensky of Asia. Which is sabi ko, wag naman. Kawawa naman ang bansa ko kung magiging Zelensky of Asia siya. Pero yun ang kanyang tagline or kumbaga mark sa kanya ng mga tao yung mga nakakausap ko from different countries, especially from the global south. Hindi yung mga nakakausap ko, hindi yan yung mga ordinaryong tao. These are academics, these are government officials, and these are even high-ranking people in their own countries. No? So, yun nga yung problema. So sabi ko, ito ay imahin na ang gobyerno ni BBM, si BBM mismo, ay parang may tinatawag kang international isolation. Yun. Na in a way, isolated na siya internationally. Wow. Kasi ang kaya na lang niyang makipagtsikahan ay si Zelensky pa. No. Na sa lahat ng leader, quote-unquote, kasi de facto leader nga yan, iniiwasan. And even yung patron ni Zelensky before na United States, ngayon, sinasabihan na siya na you shape up, you accept the peace plan ng Russia at ng United States na pinag-usapan, or else kami ang matatamaan ka sa amin. Even Trump is telling already Zelensky on this at being accused of corruption din si Zelensky. So, parang sabi ko, kawawa naman ang Pilipinas, nauwi lang tayo sa yan na lang ba ang kaya natin si Zelensky para kausapin? Yun na lang ba ang kaya ni BBM? Anyway po, at mahaba pa po yan. So yan po, pinakita lang po natin na dito sa sobrang kabangagan na nitong presidente natin ay yung wala na siyang ibang wala nang pwedeng makipag-usap sa kanya. Ang kausap na lang niya ay si Zelensky na isa ring singhotero. Grabe din daw palang suminghot yan. Bullshit na yan. Kaya magkaklase nga itong dalawang to. So saan papatutungo itong mga kababayan natin? Ngayon po napakarami nating mga kababayan, saan man kayo pumuntang ospital, napakaraming may mga sakit. Alam niyo po ba kung anong mga dahilan ng mga sakit na yan? Marami po. Yung mga una-una na dyan, yung mga karaniwang mga sakit dyan, yung mayroong butas ang bituka, yung ulcer. Kasi nga po, aminin man nila at saka hindi, nitong gobyernong ito, alam nila
na talagang wala nang nakakain itong ating mga mahihirap na kababayan. Kaya napakarami po mga kababayan natin sa ospital. Sari-sari pong mga sakit yan. At sayang nga lang po at hindi ko naging korte yung panggagamot o di kaya korte ng pagbibigay ng gamot. Wala po talaga. Sa akin lang po, yung mga paminsan-minsan na nakikita ko, yung lalo na itong mga subscriber ko na humihingi ng tulong na kung paanong gamutin yung ganito ganon, yun lang po yung naibibigay ko. Pero yung pong mag-concentrate ng gamot po ay wala po eh. At basta kung ano lang po yung pan ko, yung madadaanan kong ituro sa inyo, yun lang po. Kagaya nga po yung kuan ha. Ulitin ko lang po. Napakarami po nagsasuffer ng UTI pero hindi nyo po alam nga kasi ang gamot. So ito po ang inyong sundin yung pong akin tinuro na tungkol po doon sa buko. Hindi po yung basta buko ha. Buko na basta nung inumin yung sabaw. Pakuluan nyo po. Baka late kang nanood. Ito lang sinabi kong pakuluan. Late kang nanood. Ay medyo marami tayong mga kon ngayon na medyo may kaingingan. Panoorin niyo po yung simula ng itinuro ko ha para alam ninyo. Kasi baka late po kayong nanood, baka ang gawin nyo, tanggalin nyo yung tubig ng buko at pakuluan nyo. Hindi po ganun, yun po. Pero panoorin nyo po yung una nito. Na? So, ayan po at wala na po talaga tayo maasahan kundi sinasamantala lang po nila yung magiging masaya sila, yung talagang lumulutang sila sa kasiyahan. Kaya nga walang ginawa ito kung hindi suminghot itong mga ito, tapos nagtutusok-tusukan itong mga animal na ito. Ayan, kahit na tuyong-tuyo na para ng interior ng truck, yung kaganit yung mga bilat nito, hala, sige lang, para lang maging masaya lang sila. Anyway, mahaba na po tayo at maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng aking mga subscriber. Siyempre, ano bang yung dapat kong sabihin dito pagkatapos ko magdaldal? Natural. Mahal na mahal ko po kayo lahat.